Okay, ang klase natin ay tungkol sa propitiation, ano? Tingnan ninyo yung inyong mga handouts. Tingnan natin dito, ito yung ating mga didiscusin. Una, yung meaning ng propitiation, yung biblical foundation. Ano yung propitiation? Bakit kinakailangan ng propitiation? Sino lamang ang makapagsusundo ng kasalanan sa likod? Paano natin natatanggap ang propitiation? Kasi kung minsan walang Tagalog eh. Yung problema natin, merong mga terms na walang Tagalog eh. Okay. 5 connections sa lumang tipan. 6 tanong para reflection. 7 verse not to remember. And 7 yung age visual concept. Okay. Doon sa meaning ng propitiation, ano ang meaning? Ang pagbabayad sa kasalanan sa pamamagitan ni Yeshua. Now, always remember, kapag ako ang magtuturo sa inyo, I always use the original. Ang ginagamit ko ay original na pangalan. Hindi ako gumagamit ng hindi original na pangalan. May reason ako, mamaya explain ko sa inyo. Pero kukuha muna ako ng tinapay. Alam ko kayo lang. Ano tinapay? Ganda ito, marami. Okay. Yung isa sa reason, ito lagi ko naisip eh. Oy guys, makinig kayo sa akin. Kapag ano ang pananampalataya ng mga Muslim? Hindi, anong tawag sa pananampalataya nila? Anong tawag sa pananampalataya ng mga Muslim? Uy! Islam! Ano ba kayo? Ngayon, sa Islam, ano ang pangalan ng Panginoon sa Islam? Allah. Di ba? Allah. Okay. Kung ikaw ay Pilipino, ano ang tawag mo sa Panginoon? Kung ikaw ay Islam na Pilipino, sabihin natin. Ikaw ay Muslim na Pilipino, ano ang tawag mo sa Panginoon ng Islam? Anong tawag kung ikaw ay Pilipino? Ano ang tawag ikaw ay Pilipino Muslim? Anong tawag mo sa Panginoon mo? Allah, pareho. Allah pa rin. Kung ikaw ay Amerikanong Muslim, ano ang tawag mo sa Panginoon mo? Muslim ka eh. Anong tawag? Allah pa rin. Okay. Kung ikaw ay Russian Muslim, ano ang tawag mo sa Panginoon mo? Allah pa rin, di ba? Kung ikaw ay Bisaya na Muslim, anong tawag mo sa Panginoon mo? Allah. Ibig sabihin, sa Islam, iisa lamang ang pangalan ng kanilang Panginoon at ang pangalan ng kanilang Panginoon ay si Allah. Dumako tayo sa Kristiyano. Kung ikaw, ano ang pangalan ng Panginoon ng mga Hudyo? Panginoon ng mga Hudyo, anong pangalan? Yung Panginoon ng Hudyo, hindi Kristiyano, yung mga Judaism. Ano? Yahweh. Okay? Ang pangalan ng Panginoon ng mga Hudyo o sa Judaism ay Yahweh. Yan ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, sa Judaism, ang Christianity saan nanggaling? Saan nanggaling ang Kristyanismo? Sa Hudyo pa rin. Kaya nga tayo ay Judeo-Christianity. So kung ang mga Kristiyano ay nanggaling sa Judaism, ano ang pangalan dapat ng kanilang Panginoon? Yahweh pa rin. Di ba? Kasi nga, Judeo-Christianity tayo, so ang Panginoon ng mga Hudyo ay si Yahweh. Kung kaya't ang mga Kristiyano, dahilan sa Judeo-Christianity, ang pangalan ng Panginoon ng mga Kristiyano ay si Yahweh. Tingnan yung Bible ninyo, di ba Yahweh ang ginagamit? Okay. Ganito ang tanong. Kung ang Islam, okay, kung ang Islam
ay tinatawag na Allah ang kanilang Panginoon, anuman ang nationality mo, basta ang pananampalataya mo ay Islam, iisa ang pangalan ng kanilang Panginoon at yon ay si Allah. Ngayon, ang mga Hudyo sa Judaism, ang pangalan ng kanilang Panginoon ay si Yahweh. At dahilan sa nagkaroon ng katuparan ng hula sa Lumang Tipan, ay lumabas mula sa Judaismo yung grupo ng Kristyanismo. Okay? Actually, yung Kristyanismo, naging Kristiyano lamang yan noong 40 AD doon sa Antioch. But normally, ang pangalan ng tagasunod na Yeshua o ni Yahweh ay pag hindi the way by Nazarene. Pero nagbago ito nung mapapunta sa mga hintil. So kung Judeo-Christianity, ano ang tawag sa Panginoon nila dapat? Ano? Yahweh. Okay? So dahilan sa Yahweh, kung sa Islam ay si Allah at sa Judeo-Christianity ay Yahweh, at kung sa Islam kahit anong national mo, ang tawag mo sa iyong Panginoon ay Allah. Pag ikaw ay Pilipino, okay, dumako tayo sa Judeo-Christianity. Kapag ikaw ay Pilipino, anong tawag mo sa Panginoon mo? Diyos. Kung ikaw ay Amerikano, anong tawag mo sa Panginoon mo? Amerikano, God. Kung ikaw naman ay Italiano o Romano, anong pangalan ng Diyos sa Panginoon mo? Romano o Latino, anong tawag mo sa Panginoon mo? Huy! Kastila Loy. Anong tawag sa Kastila ng Panginoon? Diyos. Hindi niyo ba alam? Kastila yan. Ang Diyos ay Kastila. Kaya lang nung maging Pilipino, ang spelling kasi sa Kastila yan ay D-E-U-S. Ngayon, nung maging Pilipino, D-I-Y-O-S. Okay. So, tingnan natin anong diferensya. D-E-U-S, kaya ang Kastila niya, Diyos. Ang Pilipino, D-I-Y-O-S. Pero ang Kastila niyan is D-E-U-S. Or Latino niyan is D-E-U-S. Ngayon, ganito. Bakit? Itong tanong. Bakit pagka ang mga Muslim, kahit ano ang nasyonalidad nila, ang tawag nila sa kanilang Panginoon ay Allah? Bakit ang Kristiyano iba-iba? Sino ba talaga? Alam niyo ba kung ano ang God? Kaya ako, Pastor, di ba sabi mo yung Diyos, di ba? Kaya ayaw kong magsalita niyan kasi mahahaba tayo. Pero explain ko sa inyo kung bakit. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng God? Alam niyo kung ano ibig sabihin ng God? God is not even a name. God is an adjective. Surpresa kayo? God is not a name. God is an adjective. Pang-uri yan, hindi yan pangalan. So when you say God, God, in reality, once you go to etymology, yung pinagbulan yan, you will come out na yan ay adjective, hindi ho yan noun. Bakit? Mas matatawa pa kayo pag nalaman nyo kung anong meaning yan. Okay, unahin muna natin yung Amerikano. Diba? God. Bakit nagkaroon ng God sa Amerikano? Tatandaan nyo, during the Roman Empire, medyo mag-deviate muna tayo ng konti. Kasi gusto ko talaga ipaliwanag ito eh. During the time ng Roman Empire, ang kalaban ng mga Romano ay ang mga Germanic people. When you say Germanic people, sino nakakaalam sa inyo ng mga Germanic people? Sino ang mga Germanic people? Mostly mga Scandinavian. Mga Vikings. Yan. Ngayon, itong mga Vikings na ito, meron silang sariling Diyos. Hindi Diyos kasi ang Diyos Kastila yan eh. Meron silang Panginoon, sabihin natin. Meron silang sariling Panginoon. Sino ang Panginoon ng mga Scandinavian, mga Germanic people? Ang Valhalla, langit yan. Ang Valhalla, equivalent ng heaven. Pero sino ang Panginoon nila? Odin. Magaling mo. Pero pala akong si Harvey dito eh. At least si Odin. Okay? Ang pangalan ng Germanic God o ng Scandinavian God ay yung tatay, si Odin. Sino ang anak ni Odin? Si Thor. Si Thor ang anak ni Odin. Kung nanonood kayo ng Avenger, ando doon yung anak, si Thor. Yung mahawak na maso. Si Thor yun. So sa Scandinavian deity, ang kanilang Panginoon ay si Odin
at saka si Thor, yung anak. Ngayon, anong tawag sa kanila? Si Odin ay tinatawag na Good Odin. Yun ang title niya, Good Odin. May adjective na kasama, Good Odin. Si Thor naman ay tinatawag na Lore de Thor. Yun ang kanyang title. Nung sakupin, nung maglaban yung Roman Empire, at kasi kinukonsider itong mga barbarians to mga barbaric ito. Pero hindi talunin ng mga Romans na soldiers o ng Roman Emperor itong mga Germanic people na to. Kahit anong gawin nila, hindi nila talunin. To the point na nagkaroon ng surrenderan. Talagang para lang matapos na to, nung nag-surrender na yung isang pinuno nila, so nasubdued na ngayon ng Roman Empire. Sabihin natin na nasubdued na ng Roman Empire itong mga Germanic people. Pero ano sabi ng Romano? Huwag nating gagalawin. Okay? Ito nag-rule lang. Huwag nating gagalawin. Total, nagkasundo na tayo. Wala nang away. Huwag na nating i-impose yung Diyos natin sa kanila. Kasi baka mag-alman na naman. So, na-retain during that time, even the Roman Empire subdued the Germanic people. The Roman Emperor allowed the Germanic people to retain yung kanilang sistema ng pananampalataya. So ngayon, nakita nyo, dalawang grupo na, no? We have the Roman Empire. Anong pangalan ng Diyos? Anong pangalan ng Panginoon ng Roman Empire? Sasabihin natin kanina, anong pangalan? Diyos. Kasi actually, ang Diyos is Greek. Si Theos, na naging Diyos, na ito yung ngayon inadapt ng mga Romano. Kasi karamihan ng kultura ng Hellenistic culture, inadapt ng Roman Empire. Even yung mga Diyos nila sa Pantheon. So ngayon, yung Roman Empire, inadapt nila yung Pantheon ng Greek. Kung kaya even sa Roman Empire, ang pangalan ng kanilang Panginoon ay si Diyos. Ito namang Germanic people, ang pangalan ng kanilang Panginoon ay si Good Odin at saka si Lore de Thor. Hindi ginalaw. So ngayon, ganitong nangyari. Tumagal ang panahon, nag-conquer hanggang mga Vikings. Saan sila nag-settle yung mga Vikings later on? Nung wala nang away-away. Sa England. Di ba? Nag-migrate ang mga Vikings na ang kanilang Panginoon ay si Good Odin at saka si Lore de Thor hanggang sa sila migrate hanggang makarating sa different places. Isa na puntan lang na tinatag nila na imperyo, alin? Yung England. Ang England kasi Vikings yan Galing sa Vikings yan. Kaya ang England, yan basically, ang kanilang Panginoon nung araw ay si Lore de Thor at saka si Good Odin. Okay. So ngayon, ang nangyari, as time passed by, yung Panginoong si Good Odin at saka si Lore de Thor, hindi na ginamit lahat. Ang ginamit na lang ay good. Nung naging English na, no? Nung naging English na yung language, sa halip na Odin, ang kanilang ginamit ay good o God. Nung mag-English na. Pero yung God na yan, it is an adjective referring to Odin. So ito nung maging English na, no? At pagkatapos si Lore de Thor, hindi na Thor ang gamit, ang ginamit yung Lore de, which is Lord. Kaya dalawa yan Lord at saka God. Yan ang pinanggalingan niya, etymology. Si God is an adjective galing kay Good Odin. Si Lord naman is also an adjective kay Thor, Lore de, o Lord. So nung magkaroon na ng English language, English na, at yung mga Vikings naging British na, at nung magkaroon ng Mayflower, kailan nagkaroon ng Mayflower? 16th century, like 1620. Ibig sabihin yung mga British, karamihan sa mga British, tumawid na ng Amerika. O, natututo pa kayo ng world history. So, nung dumating sila sa Amerika, nauna yung mga Puritans, mga Puritans, nung sila ay magsimulang lumakas na sa Amerika, nagkaroon ng migration dyan. 13 states yan, di ba? Kaya nga una yan, 13 stars doon sa flag nila. Dala-dala nila yung pananambahang Kristiyano, pero ang pangalan na ng kanilang Panginoon ay si God, at saka yung pangalan ng anak ay si Lord. Hanggang ngayon yan. Kaya pag binasa nyo yung Bible nyo na English, God at saka Lord. When you pertain sila kasi, pag pinirtain nila yung Yahweh ng Israel, ang katumbas niyan ay God.
Pag tinukoy nila si Yeshua, ang katumbas niyan ay si Lord. Pero pag pinag-aralan nyo, yung tumbasan magkaiba. Bakit? Kasi ito, pagan God, basically si God is an adjective of Lord of Odin. Tamantalang si Lord naman is also an adjective para kay Thor. Pero ang ginawa nila, yung Hudyo, pinalitan nila ng pangalan. Na halip na Yahweh, ginawa nilang God, sa halip na Yeshua, ginawa nilang Lord. Pero kung ikaw ay Muslim, gagawin mo ba yun? Papalitan mo ba ng pangalan si Allah? Tatawagin mo ba kung ikaw ay Pilipino si Allah na Muslim? Ikaw ay Pilipinong Muslim, tatawagin mo ba si Allah na Diyos? Hindi. Bawal yun. In fact, sinabi ng Panginoon na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Ito ay sinabi ni Yahweh sa mga Israelita. Pero anong ginawa ng mga hintil? Anong ginawa ng mga hintil? Pinalitan. Pinalitan. Ibig sabihin, kung ikaw ay magiging matapat, ito yung punto ko palagi, kaya hindi ako maintindihan. Dahil hindi nila alam kung saan posisyon ko. Kung talagang ikaw ay mananampalatayang tapat sa Panginoon, sabi niya, huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan na walang kabuluhan. Much more kung palitan mo pa. Hindi ba? Yung nga lang gamitin mo ng walang kabuluhan, bawal na eh. Kung palitan mo pa, hindi na. Kaya nga ang mga Hudyo, tindan nyo ito ang mga Hudyo, hindi nila ginagamit ang pangalan Yahweh. Hindi. Hindi naman pinagbabawal eh. Ang sabi lang ng Panginoon, huwag gagamitin ng walang kabuluhan. Pero ang mga Hudyo hanggang sa kasalukuyan, dahilan sa takot nila na mabanggit nila ang pangalan ni Yahweh na walang kabuluhan, hindi nila binabanggit ito at pinapalitan nila ito ng Adonai. Ibig sabihin, Panginoon. The same din sa atin. Diba sabi po, ang pangalan lang ni Yahweh, I am o I am. Yun lang naman banggit ng mga Hudyo. Kasi nga hindi mabanggit yung pangalan ni Yahweh. Ang I am kasi, ang ibig sabihin, walang simula, walang pinagmulan. Ako ay ako ngayon. Ang ibig sabihin kasi ng I am, walang pinagsimula, walang wakas. Yun ang I am eh. Ako ay dari rito. Ibig sabihin, omnipresent. Yun ang I am what I am. When Yahweh said, I am that I am, yung presensya niya is always there. I am that I am. Sa Bible mo, diba tinanong, anong pangalan niya? Diba sabi niya, hindi nga mabanggit, sabi niya, I am po I am. Yun ang sinabi, kasi titingnan nyo kasi, yung konsepto ng mga Hudyo. When you talk to a Jew, kasi iba kasi ang konsepto nating mga Hindil. Iba ang isip natin sa kaisipan ng mga Hudyo. Kasi dahil sa itong pausapang ito ay nakasalalay sa usaping Hudyo. Hindi naman sa usapin natin eh. So iba ang pangunawa ng mga Hudyo sa pangunawa natin. Magkaiba yan. Pero dapat ang kunin mo ay yung konteksto ng mga Hudyo sapagkat yun ang kinukuha mong paniniwala eh. Yung Christianity kasi hindi atin yan. Hindi atin yan eh. Pilipino tayo eh. Ano tayo? Sino ang ating, kung talagang susundin natin, ang ating pananampalataya, sino ang ating Panginoon? Si Bathala. Alam niyo, ang ating Panginoon, kung kontekstong Pilipino, ang ating Panginoon, ang pangalan ay si Bathala. Hindi Yahweh. Pero dahil lang sa hindi natin kinukuha, yung kontekstong Pilipino, ang inaampun natin. Tumatawid tayo eh. Tumatawid tayo sa pananampalatayang Hudyo. Ayaw natin sa pananampalatayang Pilipino eh. Kasi ang pananampalatayang Pilipino, mga anito. Hindi ba? Alam niyo yun? Tayo ay may anito. Ang pangalan ng ating Panginoon ay si Bathala. Tama ko, mali? Yun ang ating pananampalataya bilang Pilipino. At meron tayong mga kapre. Meron tayong aswang. Meron tayong duwende. Ano pa? Meron tayong mga lakambini. Meron tayong mga iba-iba, di ba? Meron tayong mga diwata. Ito yung ating paniniwala. Pero nung dumating ang Kastila, inalis yun ng Kastila. Pinalitan tayo ng paniniwalang Hudyo.
Pero yung paniniwalang Hudyo, o yung pananampalatayang Kristyanismo pala na supposed to be Judaism, pero ang ginamit nila, sarili nilang Diyos. Hindi nila kinuha yung talagang totoo. So, tatandaan nyo, tayong mga Pilipino, nakikiamot lamang tayo ng paniniwala. Kasi hindi tayo taal na Judaism. Tayo ay naging Kristiyano lamang dahil sa pagdating ng mga Kastila at pagdating ng mga ini-impose pa, superimpose pa ng mga Amerikano. In reality, we are not Christian before. Tayo ay mga animist. At before pa sa pagiging animist, most likely ang Pilipinas kasi ay Buddhist. Alam niyo ba na Buddhist country tayo before? So yun yung ating paniniwala, being animist and Buddhist. Pero nung dumating ang Kastila, inalis lahat yan. Pati yung baybayin natin, yung sulat natin, totally the Spanish conquistadores erased. Tinanggal nila lahat kung sino tayo. Actually, wala tayong identity. Kaya mapansin nyo, wala tayong identity. Hindi natin alam kung ano tayo. Kasi ang katawan natin Asyano, pero paano tayo mag-isip? Amerikano, di ba? Indio pa ang tawag sa atin. So, what I'm saying is this. Bakit ko binibigyan ng emphasis to? Kasi, gusto kong maging maliwanag sa mga Pilipino kung ano ba talaga yung tama. Ang sabi ko, hindi ako pastor, theologian ako, kaya hindi masakit sa isip ko na hindi maintindihan kung ano talaga yung dapat intindihin. So ngayon, balik tayo. Kung ikaw ay Islam, kahit anong nasyon mo, iisang tawag mo sa Panginoon mo, sapagkat ito'y nagmula sa Middle East. Hindi ba? Ito'y katuruan ng Middle East eh. Hindi naman ito turo sa Pilipinas o what. Ito'y katuruan sa Middle East ni Muhammad. So ngayon, nung si Muhammad nagturo tungkol kay Allah, lahat na nagtuturo kay Allah lang, wala nang iba. Eh bakit pagka Pilipino at bakit pag Kristiyano? Chapsuy. Dapat ang tawag lang natin sa ating Panginoon ay either Yahweh o Yeshua kung doon sa ipinadala. Nung siya nagkaroon ng sabihin natin ng kapahayagan sa sanlibutan. So, kaya ako sinasabi nyo, mapapansin nyo sa akin, I keep on pushing the original name. Kasi hindi mo po pwedeng palitan ang pangalan. Kayo ba palitan ng pangalan nyo? Payag kayo. Eh, sabi nga naman, huwag nyong gamitin ng walang kabuluhan. Eh, much more kung palitan mo. Kaya ito yung pinupunta ko palagi. Tayo kasi ay na-conquer. Tayo ay inalipin ng Kastila. At si Yahweh, nagdala sila ng Kristyanismo. Sa halip na pangalan tunay, ang kanilang dalhin na Yahweh, ang ginawa nila Diyos. Bakit? Yun ang pangalan ng Diyos nila, ang Panginoon nila. Now, sino si Diyos? Sino si Diyos ng mga Kastila? Si Diyos ba ng Kastila at si Yahweh pareho? Tanong ko, pareho ba yan? Si Yahweh at saka si Diyos. Si Yahweh ng Hudyo, ng Judaism, at saka si Diyos ng Kastila o ng Romano, pareho ba yan? Ngali. Hindi yan pareho. Huwag nyo sabihin God, kasi ang God, English yun eh. Yun eh, ano yun eh, di ba? Amerikano yun. Iba yung Sigot Odin yun, Roman yun. Si Diyos, ito yung Greek, na naging kinuha rin ng mga Romans. Kasi yung Roman Catholic, is Roman Catholic yan, Roman yan eh. Yung Katoliko is Roman yan. So sa Roman, ang Panginoon nila, ang pangalan ay Diyos, di ba? So itong Roman nito, kinuha nila ito sa Greek. Anong pangalan ni Diyos sa Greek? Theos or Sisyos. Z-E-U-S. So sino si Sisyos? Si Sisyos ang Panginoon ng mga Diyos-Diyosan. Saan sila nakatira si Sisyos? Diyos, si ano yun? Si Neptune yun. Sa Olympus. Si Sisyos, na tinatawag si Sisyos ng Greek, na tinawag ng Diyos ng mga Romano, ang kanyang tirahan ay Olympus. That is why when you call Yahweh as Diyos, hindi mo alam yung ginagamit mong salitang Diyos. Si Diyos yan ay pinuno ng mga Greek pantheon. Sino yung kanyang asawa? Hindi ko saan siya mo yun. May asawa yan, tapos may mga anak yan. Pero dahilan sa yan ay Panginoon ng mga ng Greek na inabdap ng mga Romans, nung kunin nila yung Christianity,
ito yung ipinangalan nila kay Yahweh sapagkat dito sila sanay. Ang tawag dito ay syncretismo. Yung syncretismo kasi, kinukuha mo yung isa at ginagamit mo sa'yo na parang sa'yo na talaga. Syncretism ang tawag doon. That is why si Yahweh, pinalitan nila ng pangalang Diyos dahil sa sila'y Griego at saka Latino. Kaya yun na ang pangalan ni Yahweh sa kanila. At unfortunately, nung dumating sa atin, Kastila yung nagdala. That is why si Yahweh, ang pangalan niya ay Diyos, at dumating pa Amerikano, naging God. So halo-halo na. Kung ikaw ay tumatawag ng God, ang iyong pupuntahan ay saan? Sa Valhalla. Kasi God eh. Naintindihan niyo ako? At kung ikaw naman ay tumatawag ng Diyos, saan ang langit mo? Sa Olympus. Eh si Yahweh, saan ang kanyang tirahan? Si Heaven. This is exactly what I am trying to explain. Now, hindi naman tayo mali eh. Mali lang ang ating paggamit ng pangalan. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, huwag mong gagamitin ng walang kabuluhan, pero dahilan sa ang dumating sa atin ay mga iba't ibang nasyon na hindi nila ginamit yung tunay na pangalan ng ating Panginoon na sinasamba, yun ang ating ginagamit. Kasalanan natin? Hindi. Kasi walang nagpaliwanag eh. At saka yun ang kanilang dinala. So yun yung aking sinasabi sa inyo. Now, kung patuloy yung gamitin, walang problema sa akin. But I myself, dahil alam ko na, ba't ko pa gagamitin pa? The same ito, tingnan nyo. Para po yung Bible, may Doctor, may Lord. Kasi nga, ang gumawa ng English ay Marcano. Ang gumawa naman ng sa ay Greek, tapos sinali sa Tagalog. Kaya nga po, paano yun? Hindi na matutunan ng mga nagbabasa. Wala namang problema doon. Kaya nga lang, kasi yung kabuuan ng Bible, tama. Lahat yung sulat ni na Apostol Pablo, tama lahat yun eh. Ang sinasabi ko lang, yung pangalan lang. Maling kabuluhan na rin yan. May Lord, may Diyos, may Yahweh. Alam nyo, napakaswerte ng mga Pilipino. Ginuba, mayroon din. May Ginoo pa. Alam nyo, sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo, napakaswerte ng mga Pilipino. Alam nyo bakit? Wala kayong sablay. Kung ang tama ay si Diyos, di kayo tama. Dahil tama siya, di kayo pupunta sa Olympus. Kung ang tumama naman si God, di tama ka rin dahil pupunta ka sa Valhalla. Kung tumama si Yahweh, di tama ka rin, pupunta ka sa heaven. Dahil po yung Kastila, kasi sila, Olympus lang. Dahil po yung Merkano, kasi Valhalla lang. Yung Pilipino. Dala lahat. Unlimited. Nakita nyo? Now, hindi ko sinasabi na mali yung Di ba makatinignan din naman natin yung meaning ng ano? Pareho lang. Isa rin lang naman ang nilang question. Halimbawa, titignan natin yung God, meaning ng God sa Webster or sa ano. Isa rin naman yung ano. kung ikaw ay Muslim. Kung ikaw ay Muslim. Tatawagin mo bang God? Si Allah. Pero siya pa rin kasi. Hindi nga, kung ikaw ay Muslim. Pilipinong Muslim. English eh. Hindi, kung ikaw ay Muslim. Kaya nga po yung tayo sa Muslim. Oo. Hindi nga, kung ikaw ay Muslim. Ito ha, alam niyo bakit? Bibigyan ko kayo ng sagot. Kung ikaw ay Muslim, tatawagin mo bang God? Hindi kasi ang katuruan na sa nila, pinano na sa kanila, si Allah talaga. Ay ano ba turo ng Panginoon? Yan ang turo nila eh. Ay ano ba talaga ang turo ng Panginoon? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. Ba't mo pinapalitan? Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6:4. Basahin niyo. Tingnan niyo, Deuteronomy 6:4. Bigyan mo ang Diyos ng Diyos. Deuteronomy 6:4. Deuteronomy 6:4. Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ano sabi? Pakinggan mo, Israel. Ano sabi doon? Si Yahweh ang tanging Elohim. Na ating Diyos, Si Yahweh ay iisa. tanging Yahweh. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay Shema. Yung Shema at ang salita yung tawag ng Muslim, design yan. Shema, ibig sabihin, ang lahat ng Israel sa Shema, hindi ka po pwedeng tumawag ng kahit anong pangalan.
Ano sabi sa Shema? Dinggin mo Israel, si Yahweh ang Elohim, si Yahweh ay iisa. Yan ang Shema ng Israel. Wala nang ibang pangalan na ginagamit. At dahilan sa tayo, kinukuhan natin ang pananampalatayang Hudyo o Israeli. Kasama tayo sa Shema. Anong sabi niya? Dinggin mo Israel, Yahweh si Yahweh ay Elohim, si Yahweh ay iisa. Nung sabihin ni Yeshua na ako at ang may iisa, bakit nagalit ang mga Hudyo? Kasi sa Shema yun. Ang sabi doon sa Shema, si Yahweh ay iisa. Bakit sinabi ni Yeshua, ni Jesus, na ako at ang may iisa? Di siya yung Shema. Kaya nga babatuhin siya. Now, I'm not trying to confuse you. Hindi ko kayo nililito. Kung gusto nyong manatili, hindi naman bawal yun eh. Kaya lang na sinasabi ko sa inyo, lumalabas ako sa responsibilidad ko bilang mangangaral. So maliwanag yung konsensya ko. Naituro ko na sa inyo. Whether you will follow, katulad ng sinasabi ko, kanya-kanya yan eh. Ang pananampalataya is personal. Hindi yan collective. Halimbawa, pagtawag ng Yahweh, ididemand ko kayong lahat, o tawagin nyo itong Yahweh. Hindi ganon. Kasi nga, personal ang pananamutan. Kaya lang ako, bilang mangangaral, obligasyon ko na ituro kung ano yung tama. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo kung saan nanggaling yan eh. Etymology ang tawag yan. Ngayon, pag katulad sabi nyo, pareho naman ika ang kahulugan nun. Ang tawag ko doon ay syncretism. Kasi nga, yung tunay at saka yung hindi tunay, sa isip mo, pinag-isa mo na at iisa na yon, ang tawag doon ay syncretism. So, ngayon, sabi ko, wala tayong problema dyan kasi nga, ang pananampalataya, personalan yan. Hindi mo po pwedeng maging collective yan. Kung maniwala ka ng tao, simula ngayon, ang itatawag ko, hindi na ako tatawag ng Diyos o kaya hindi na ako tatawag ng God dahil ako, nagpa-pertain ako doon sa pananampalataya ng mga Hudyo, ano? Kasi Hudyo siya, di Yahweh tatawag ko sa kanya, di wala namang problema. Kung meron kang kasama dyan na hindi tumatawag ng Yahweh, di Panginoon ang gamitin mo para walang offense. Di ba? Pero kung gusto mo pa rin ng Diyos at God, no problem. Kaya lang, ang sinasabi ko, it is my responsibility, it is my duty as a theologian, as a teacher, to tell you kung saan talaga nanggaling yan. Ngayon, it's up to you whether you will accept it, whether you will embrace it, or you will continue to what you believe in. Hindi naman mawawala yung kaligtasan mo dyan eh. Kasi ang pinag-uusap, pero mas maganda, hindi ba? Kasi nga sinabi niya sa Shema, dinggin mo Israel, si Yahweh ang Elohim, si Yahweh ay iisa. Yan yung Shema. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kaya nga lang, dahilan sa yung mga hintil, hintil nga eh. So kaya nga di ba, doon sa tinanong doon sa konseho, kung tatanggapin ng hintil o hindi. Ano sabi doon sa konseho, doon sa Jerusalem sa konseho, nung tatanggapin ba, nag-usap-usap sila. Yung daw mga hintil, tumanggap na kay Yeshua. Ngayon ang usapan sa konseho sa konseho sa Israel, tatanggapin ba natin sila? Di ba? Tatanggapin ba natin yung mga hintil na yan? Kasi iba yung paniniwala nila eh. Ano naging katugunan doon ni James, ni Santiago? Kasi si Santiago at si Pedro ang pinuno sa Jerusalem. Ano sabi niya? Tatanggapin natin kahit hindi tuli. Yun daw hindi tuli. Ibig sabihin yung Gentiles. Pero, ang usapan, susunod sila sa pamantayan tungkol sa pagkain. Yun ang naging batayan doon eh. Tatanggapin natin sila, kasi kahit sila hintil, tanggapin natin sila sa pananampalatayang Hudyo, may kondisyon. Sabi ni Santiago, sa kanya Pedro. Kung ano yung tungkol sa pagkain, ano yung mga bawal sa pagkain? Bawal ang baboy, bawal ang dugo, bawal yung mga ganon, di ba? Yun lang ang kondisyon na binigay ni Pedro, kasi Nazarene sila, di ba? Nazarene sila. Si Apostol Pablo, the way yan eh. So sa Nazarene, pwede kang manampalataya, si Yeshua ang Panginoon mo, may salvation ka, pero sabi nila, Torah ka pa rin, susundin mo pa rin yung Torah. Pero ganito nangyari, doon sa Acts chapter 10. So ito yung stand ni Peter, kasi tinanggap na yung mga Gentiles. Tinanggap na nila tayo. Pinapasok na tayo sa pananampalatayang Krisyanismo o Judaismo. Ito nangyari, sabi ni Pedro, bawal ika yung mga pagkain, susunod kayo, tama, tanggapin nyo siya Yeshua, pero, bawal yung pagkain ha,
Pero ano ginawa ng Panginoon kay Pedro? Nanaginip siya. Ano na panaginip ni Pedro? Ibang klase na Ano pinapapatay kay Pedro? Pinakakain kay Pedro? Yung pagkain na bawal. Di ba? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ako kakain ng pagkain yan. Kasi bawal yan sa Torah eh. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong ibibilang na marumi ang bagay na nilinis ng Diyos o ng Yahweh. Kung kaya't yung mga hentil na tinuturing ng mga Hudyo na marumi, dahil sa kamatayan ni Yeshua sa cross, ibinilang silang malinis. Kaya sinasabi ng Panginoon kay Pedro, huwag niyong ituring na masama ang mga hentil. Tayo, in fact tayo, adopted lang tayo eh, hindi naman tayo ang tunay. Naintindihan niyo? We are adopted. Kapag sinabi adopted, Tagaron ka ba talaga? Taal ka bang Tagaron? Ikaw ba, halimbawa, sa pamilya namin, inadapt ka namin, talaga bang kapamilya ka namin? Ampon eh. Adopted, ampon. Ang mga hintil ay ampon ng mga Hudyo dahilan kay Yeshua. So, yun yung aking ipinapaliwanag na hindi ito pinapaliwanag ng maliwanag ng maraming mga pastor at mga theologian kahit sa seminary. Kahit sa seminary, hindi na tinuturo kasi hindi rin nila alam. Kasi yung mga Pilipino na nagtuturo, kung ano lang yung tinanggap sa Amerikano at saka sa Kastila, yun din ang tinuturo. Walang original. But you have to go back to the original kasi yun yung tunay na turo eh. Kaya sinasabi ko, bakit pag Islam, ilaala kahit saan pumunta? Eh bakit pagka Kristiyano, chapsuy? Now, kaya nga, so, yun yung punto ko doon, kaya makikita ninyo, nami-misinterpret ako doon, na pinapaliwanag ko sa inyo. Oh. So ako, playing safe, Panginoon, when you say Panginoon, understanding natin, kahit Bisaya ka, Ilocano ka, alam mo kung sino ang tinutukoy, si Yahweh, o si God, o si yung lahat, di ba? When you say Filipino na Panginoon, either yan si God, si Diyos, si Yahweh, kahit sino pa man yan, that is only one thing, but you are mentioning anyone. Playing safe. Pero kung ako, I worship Yahweh, o Yeshua, gano'n. At isa pa, okay, bakit importante? Bakit napaka-importante yung paggamit ng original? Ito, tingnan nyo ha. Bakit napaka-importante yan? Kasi meron niyang konektado yan eh. Halimbawa, ano pangalan ng anong pangalan ng ating Panginoon? Diba, Yahweh? Hindi naman bawal sa atin ang magbanggit, wag lamang natin gamitin ng walang kabuluhan. Hindi naman pinagbawal ng Panginoon na wag banggitin ng Yahweh. Kaya lang yung mga Hudyo sa sobrang reverence nila, instead of baka sakaling sila magkamali. So naggadunay na lang sila. Parang Panginoon sa atin, hindi naman equivalent. Pero hindi yan pinagbabawal. Okay. Ang pangalan ng Panginoon ay Yahweh. Ito dito sa perspective natin sa Kristyanismo. Tinatanggap natin na Yahweh kasi adapted tayo doon sa Judaism. So Yahweh. Nung si Yahweh, nung magkasala yung unang magulang natin, di ba? Si Adam at si Eva, ay sinabi ng Panginoon, muli niyang nawala yung relasyon, di ba? Nagkahiwalay. Nung magkahiwalay sila, sinabi ng Panginoon na muli kong ibabalik ang dating relasyon. Ang tawag doon, at sabi niya, ay ayon sa mga propeta, ay merong dadating na Mesiyas. At yung Mesiyas na yan, ang magpapanumbalik ng nawalang relasyon. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Yahweh doon sa garden at sa paradise, o doon sa Eden, ay magkakaroon na ng katuparan. Kasi natutunan na ng mga nalaman ng mga propeta. Bakit nalaman ng propeta? Kasi ang mga propeta ang bibig ni Yahweh. Kung si Yahweh ay may gustong sabihin sa tao, ang propeta ang ginagamit niya na magsabi. So dumating ang punto si Isias at marami pang iba, si Mika, na mga propeta na sinabi na darating na ika yung ipinangako ng Mesiyas. Okay. At nung ang sabi niya, ipanganganak daw ng Berhen. Okay. So dumating na. So si Yahweh. Nung ipinanganak, ang sabi niya, ang pangalan noong bata ay ano? Hindi yung Emmanuel. Emma at si Noel.
Yan po ang pangalan. God is with you. Emmanuel. Yan po ang pangalan niya. Dalawa po yan, Immanuel. Hindi yan isang pangalan lang na Emmanuel. Yan, kasi nga, no, translation. Pero yan po ay dalawang salita. Yung tamang pronunciation po, Emmanuel. Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Immanu? Kasama. Alam ko na, dyan po pinagpasya ng pangalan ni Superman eh. Jordan. Wala na tayong isa. Yung Superman ganun din, di ba? Okay. Superman. Yung Immanu, yun yung marami kang tututuan dito. Emmanuel. At i-explain ko sa inyo. Okay. Emmanuel. Oy, siyempre tatay ni Superman, si Jordan, tapos Superman at siya. Emmanuel. Biblical pa lang. Kalin. Ginayaman naman. Okay. Sino si El? Sino si El? Bago pa maging Yahweh, Si Yahweh yan. bago pa maging Yahweh, ang tawag nila dyan ay si El. Ngayon, si El ay ibig sabihin, pag sinabing El, ito ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan. Si El, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, ito yung bago dumating yung Yahweh ha. So ngayon, itong El na to, ay tinatawag din naman na Elohim. Okay. Elohim. Ang Elohim ay actually plurality ito. Okay, so Elohim. Elohim. Okay, so nung yung sabihin ng ipanganganak, yung tagapagligtas natin, at ang sabi doon sa aklat ay, siya daw ay Emmanuel o Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin si El. Di ba? Kasama natin si El. Now, sino si El? Si El ay si Yahweh. Yahweh rin. Eloy, ba't mo pinanabayaan? Okay. So si El, later on, kaya sa Hudyo, dalawa yan eh. Either they call El or they call Yahweh. Pareho yan. Ngayon, so ibig sabihin, yung ipinanganak ay kasama natin si Yahweh. Eh sino yung ipinanganak? Sino yung ipinanganak? Hindi. Ang ipinanganak ay si Yahweh. Eh kasi di ba, Emmanuel nga eh. So ang ipinanganak ay si Yahweh mismo. Si Yahweh mismo. Ngayon, si Yahweh mismo nagkaroon ng katawan. So anong, kailangan namang maglakad yun ng walang pangalan. So anong ipinangalan doon sa bata na ipinanganak na, ito, si Emmanuel, nung kasama nung ipinanganak, naging tao. Anong pangalan niya? Hindi Jesus. Wala. Hudyo nga sila eh. Paano sila mag-Jesus eh? Ang pangalan niya ay Yeshua. So, ang equivalent ng Yahweh, nung siya ay, nung yung banal na spirito ay lumilim, di ba, wala namang similya eh. Nung ipinanganak, Emmanuel. So, sino yung Emmanuel na yon? Si Yahweh mismo. Ngayon, nung si Yahweh mismo ay nagkatawang tao, hindi naman siya po pwedeng tawagin kung ano pa lang. Ang ipinangalan sa kanya ay Yeshua. Anong ibig sabihin ni Yeshua? Anong ibig sabihin ni Yeshua? Andito na naman ng Jesus na. Kasi hudyo nga tayo eh. Okay, ito ang ibig sabihin. Kaya napaka-importante nito ha. Ang ibig sabihin kasi, okay. San? Yeshua nga ni. Mandin. Okay, ang ibig sabihin ng Yeshua, ito ay Hebrew word ha. Hebrew ito. Ang Yahweh kasi ay Hebrew. Now, doon sa Aramaic, later on, after 1,200 years, nag-Aramaic. Sa Aramaic, ang tinawag nila dito ay Yeshua. Pero pareho yan. Ito ay Hebrew, ito ay Aramaic. Pero pareho yan. Yeshua, doon sa Aramaic ay Yeshua. Now, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ng Yeshua is Kaya magpangaran. Haba naman. yan ang ibig sabihin ng Yeshua. Yahweh is salvation. Ang ibig sabihin ng Yeshua is Yahweh is salvation. Ang Emmanuel ay kasama natin mismo lumabas
Si El, si Yahweh, at nung si Yahweh, pinangalanan siya na Yeshua, na ang ibig sabihin ng Yeshua o Yeshua is Yahweh is salvation. So, hindi mo po pwedeng ihiwalay itong pangalan doon sa definition ng pangalan niya. Eh kung gawin mo Jesus yan, ibig ba sabihin Yahweh is salvation pa rin? Hindi. So, yun yung importante na ang pangalan. Kasi ang mga Hudyo, even the letter ng Hudyo, tanda nga, even the letter ng mga Hudyo ay may corresponding number. Ang Hebrew language is what we call the language of Yahweh. Kaya hindi mo pwedeng patayin eh. Ang Hebrew is a original language na language ng mga angels ang language ni Yahweh. Ang Hebrew. Paano kung lumabas ang pangalan ni Jesus? Kung sa Grego naman, di ba, si God at si Lord, paano lumabas si Jesus? Another topic. Hindi, okay, tapusin na natin to. Okay, naintindihan nyo na ako kung bakit importante sa akin yung paggamit ng Yeshua at Yahweh. Because magkadugtong yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan eh. Kasi when you say Yeshua, Yahweh is salvation. Pag ginamit mo Jesus, Jesus is salvation ba? Hindi. Walang meaning, walang kahulugan yun, kasi pangalan mo yun. But when you go to the Hebrew original language, ang bawat salita sa kanila may kahulugan. Kaya nga, Immanuel, nung ipinanganak siya, ang ipinanganak mismo si Yahweh. Now, paano nangyari? Binigay ko ng example sa inyo to. Before. Merong isang sabihin natin na, in the context of Buddhism, bawal sa kanila ang pumatay. Life is sacred to them. Sabi ko nga, nagdadrive siya ng kanyang sasakyan. Merong anthill. May anthill. Bigla siyang gilamig. Okay, may anthill. Okay, ano yung anthill? Ano yung ibig sabihin ng anthill? Yung pusgo, di ba? Pusgo yun, ganon. At ang laman ng pusgo, either ang laman niya ay anay or either ang laman niya ay langgam. So ngayon, itong nagdadrive na ito, tatamaan at tatamaan niya yung anthill. Ngayon, because life is sacred to him, ayaw niya may mamamatay na langgam o termite doon. Anong gagawin niya para hindi niya masagasaan yung mga ants? Ha? Hindi, talagang tatamaan niya. Wala nang pag-iwas eh. Yung talagang dadaanin niya. Minto. Magpakalanggam. Magpakalanggam ka. Just to say. And that is what Yahweh did. Ganun ang ginawa ni Yahweh. Dahilan sa ang tao ay hindi niya pwedeng kausapin sa kanyang pagiging makapangyarihan. Pagiging Elohim niya sa pagiging yung kanyang Shekinah glory. Kapag nakita ng tao yung liwanag niya, ang tao ay mamamatay. So he has to cover it up para makausap niya yung tao. And he did it doon sa kung ano ang hitsura ng tao, ganun ang kanyang ginawa. The same dito, if a person would like to give a message to the termites of the langgam na umalis kayo dyan kasi masasagasaan kayo, but I have to talk to you in the same language. Parehong usapan natin. That is why the guy has to become an ant for him to be able to talk to the ants. And that is exactly what Yahweh did. In order for Yahweh to give a message to us that He loves us and He doesn't want us to suffer because sa lahat ng kasalanan natin may consequences. Ang sinasabi niya, I will be the one to perpetuation yung dapat ang klase natin. Na kukunin ko lahat yung mga kasalanan ninyo basta maniwala lang kayo sa akin. That is exactly what He did. Naintindihan nyo? Ngayon, ang naging problema nga dyan, dahil lang sa theology, kung sino-sino nagtuturo, halo-halo na nagtuturo, wala na yung meaning. Dahil yung mga hintil naman, lalo na yung mga hintil na hindi man nakakaintindi doon sa custom ng mga Hudyo, pwede kung ano na lang yung isip nila, yun na lang yung ituturo sa sariling kaisipan. But you cannot teach the scriptures without going back doon sa kultura nila. Katulad nito yung Immanuel ka ng Immanuel, baka ngayon yung lang narinig din yung palitan mong salita na Immanuel, ang ibig siya kasama si El. Yan ang ibig sabihin niya. Pero sa Bible talaga may Oh. Yeah, but Emmanuel. gaano karaming mga pastor, gaano karaming ang mga preachers na nagtuturo ng ganito klase na turo? And mostly hindi nila alam. Bakit? Alam niyo ba, hindi ko ito sa seminaryo natutuhan. Sa sariling pag-aaral kasi nga, you have to go back, ang lagi ko sinasabi, you have to go back kung saan ang galing yan para maintindihan mo kung ano yan. You have to go back to the original.
para hindi ka naliligaw. So nakita nyo, ang ibig, kaya pala importante na Yeshua ang tawag sa kanya because Yeshua means Yahweh is salvation. Now, saan ang galing yung Jesus? O, tapusin na natin dito. Busog na ba kayo sa tinapay? Okay, now, madali na lang ito. Papaano siya naging Jesus? When patay na si Alexander ito, remember, ang okay, nung si Alexander the Great ay kinonquer niya ang Palestine kasama ang Egypt, nagpatayo sila ng tinatawag na library. Actually, hindi na siya ang nakapagpatayo nito, library, dahil namatay na si Alexander the Great. Ang nagpatuloy nito, isa doon sa kanyang tatlong general. Okay. So sinasabi, ang library dito sa Egypt na ito is the biggest library at the most complete library sa buong mundo. Noong time nila Alexander the Great. Pero ngayon hindi na ito totoo kasi meron ng internet eh. Pero by that time, nagpagawa sila ng library sa Egypt na pinakamalaking, kasi nung araw ang knowledge, napakalaking issue niyan eh, philosophy, kasi yun ang palampayabangan nung araw kasi hindi matalino. So dito sa library nito, na lahat ng mga aklat ay kanilang kinompile dyan with the one exception na may problema sila. Ano yun? Yung Torah. Yung Hebrew, yung Bible na mga, yung Torah, o Tanakh, ito yung aklat ng mga Hudyo. So nakasulat ito sa Hebreo. So ngayon, hindi mo naman po pwedeng ilagay yan dito sa library na to, sapagkat kung ito, hindi mababasa ngayon ng tao yan. Eh, Yahweh nga ako, di ba? Di man talaga Yahweh yun. YHWH. Walang bawal. Tama din Walang Yahweh. bawal. Ay, di tanungin yung mga Israeli. Kasi sa pangalan nila yan. Hindi, wala kasi talaga namang ano eh. Walang bawal na. Merong bawal yan, kaya lamang ang mga Hudyo, ibang klase, hindi katulad natin yan, gano'n naman tayo. Yung YHWH, understood na sa kanila yan. Ngayon, ang ginagawa nila, tinutuldukan nila. Mga tuldok ang ginagawa ng mga yan. Pero sa kanila, kahit hindi mo lagyan yan ng pangalan, alam na nila yan. Kasi yung high priest nila, during the time of atonement, alam niyo ba yung salitang YHWH niyan? Minsan lang yan binabanggit sa looban ng isang taon hanggang ngayon sa Israel at during the time of atonement. Ano yung time of atonement? That is the time ng Passover, yung Day of Atonement. Bakit? Doon sa Day of Atonement ay yung lahat ng kasalanan ito yung kasalanan ng bansa, hindi lang individually. Sa Day of Atonement, yung high priest nila, hanggang ngayon ginagawa yan sa Passover. Day of Atonement na yan. Ano ba? Hindi, yung Kippur pala, hindi Passover. Yung Kippur, yung Day of Atonement. Yung high priest ay mananalangin para patawarin ni Yahweh ang lahat ng Israeli. Minsan sa isang taon yan. At minsan lang babanggitin yan. So alam ng high priest kung anong pangalan, ng YHWH, kasi siya lang ang pwedeng bumanggit niyan eh. Yahweh ang banggit niyan. Hindi. Kaya ngayon, ang problema kasi sa YHWH, di ba sabi ko sa iyo, may mga tuldok-tuldok yan? Ginawa nila ng yan. Yehovah o Jehovah. Kaya nanggaling yan yung Jehovah's Witnesses. Dahil nilagyan nila ng bawel. Pero ang tanong, yung pagbawal ng mga Jehovah's Witnesses at saka yung bawal ng mga Hudyo, pareho no? They're not the same. Kasi sa Hudyo, walang bawal yan, but they know how to speak, they know how to say it. Kasi kanila yan eh. Hindi mo na kinakailangan lagyan ng bawal yan. Kaya nila ginagawa na ganyan. So, sa ito. Ngayon, ginawa ng Jehovah, nilagyan nila ng AOA, naging Jehovah tuloy. But is that the same with the high priest? No. Pwede nga, gusto nyo yun, problema nyo yan, di ba? Ganda kayo, yun na, isang Diyos, pare-pareho lang naman yung pare-pareho namang mali eh. Hindi ganun lang yun. Okay. So ngayon, yung library, itong Torah na to na Hebrew, has to be translated into Greek. No? Kasi Greek ang language doon, yung universal language, yung lingua franca. So Greek. So yung Hebrew was translated to
Greek. Gumamit sila ng, ito yung Septuagint, yung 72. Ano? 1 from each tribe. Tama ba? 6 from each tribe. Sa 12, kaya naging 72 na Hebrew. So, na-translate ngayon ang Hebrew to Greek. Itong problema. Yung anak ni Nun, ang pangalan ay Yeshua. Okay, so ibig sabihin pala, ang pangalan Yeshua, hindi lang sa Bagong Tipan. Ginamit na yan doon sa anak ni Nun sa Lumang Tipan, na ang ibig sabihin yung anak ni Nun ay Yahweh is salvation. So, ginamit na yan sa Lumang Tipan. Ito ngayon ang problema. From Hebrew to Greek, paano ang translation ng anak ni Nun na si Yeshua? Now, dahilan sa ang Greek ay walang Y, wala silang Y ang Greek. So, ginamit nila dyan as I. Tapos yung dito, wala rin silang A sa huli. Kasi tayo lang kasi ang mga tao na ang pangalan natin lahok-lahok halo-halo. Pero pag pumunta ka sa mga Hudyo, ang pangalan nila pag hindi merong Netanyahu. Ito ang mga pangalan nila, Metayahu. So yung mga pangalan nila, talagang kanila lang. Talagang madali mong ma-identify. Halimbawa, ang Hawaiian, madali mong ma-identify ang pangalan ng tao doon kasi yung kanilang salita. Ang problema sa Pilipino, lahok-lahok tayo. Wala tayong identity even in pangalan. Sa Hebrew meron. Sa Greek meron. Ang Greek, meron silang pangalan at wala silang pangalan na nag-umpisa sa Y. That's why it's always I. So, nung itinranslate sa Hebrew ang Yeshua, it was translated as I-E-S-U-S. So, nakita nyo, dito sa translation from Hebrew to Greek, during the time sa library na pinagagawa during the time ni, mas madali mabanggit, time ni, Alexander the Great. So, from Hebrew to Greek, yung Yeshua was translated as Jesus. Now, tatandaan niya, ito ay Greek. Ngayon, nung is-translate ito sa Romans o sa Latin, it was translated as I-E-S-U-S. Nawala ito. Okay? Jesus. Ito ay Latin or Roman. Ngayon, kahit yung King James Version, even the King James Version ng 1611, ang ginagamit dyan ay Jesus. Alam niyo yan? Sa King James Version ng 1611, Jesus ang ginagamit yan. Bakit? Bakit? Because letter J came only into the English alphabet ng 1600. Walang letter J sa English alphabet. Wala yan. Walang letter J sa English alphabet. Nagkaroon lang ito mostly ng mga 1620. Kaya nga yung 1611, walang J yan. Napapasok lang ang letter J sa English alphabet, most likely around 1620 or 1630. Kaya nagkaroon na J. Kaya itong Jesus na ito ng Latin, nung ito'y maging Americanized, o kaya maging Britannish, sabihin natin, itong I na to, ginawa na nilang J. So now you have Jesus. Pero itong etymology niya, yan yung nagamit. So, ang Jesus was a translation of the word Yeshua during the time ni Constantine doon sa library ng Egypt. Now, kung may duda kayo sa aking history, as a historian, you can check. Na? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, I'm not a pastor. I am a historian, I am a theologian, and I'm a pastor. Hindi ko pastor. Pero pwede rin ako. Okay? Kasi si pastor tayo, mababait siya. Ako hindi. Hindi na pastor yan. Ako, talaga naman hindi ako mababait. Nakita nyo, sama-sama ako doon. Sisigaw ako doon. Di ba? Away-away ko nga si Abante. Away-away ko pa si Abante. Kasi nga, hindi nga ako pastor. Yung pastor, mababait siya. Pero sana, kung ka nga pastor. Oo. Ma-identical ikaw ay anak ng isang Eh kung nga Yahweh at Yeshua kayo nga Jesus pa yun. Jesus pa na eh. O, di ba?
Kaya nga lang, hindi ako yung sabihin mo na, yan po ay nag-aaral sa seminaryo, expect ka kayo yung makakadami ni bihis na bihis lagi. Alam niyo bang pastor, hindi pwede pag-bihis ng ganito? Di ba? Kung si pastor, naka-Robinize pa. Nakatag-in. Nakatag-in. O nakita niyo ako, sinasira pa pagtanong ko. Di ba? That's what I'm saying. Pero, DJ. Ito yung mga nagtatakot. ha? Laki siya. Pogi-pogi mo nga pagka nagtatakot. Laki na siya. Kaya nga pag nagpapapicture ako, dapat kalahati lang. Kaya nag-video ako kalahati lang. Anyway, masaya ako dahil nakakapagturo ako na sa tingin ko ay tama. What I'm saying is for you, whether you will change it or not, it's up to you. Kasi ako, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. And what I'm saying, I keep on saying, religion is persuasion. Kung ma-persuade ko kayo, then good. Kung hindi ko kayo ma-persuade, di no good. Parang ako'y nagtitinda ng rainbow sa Amerika, kapag nakabenta kami, na-persuade namin, di kami may kita. Kung hindi pumili, wala kami kita. Wala kami kita. Di ba? So, this is din sa religion. Sa religion, kaya may pumupunta sa inyo na Jehovah's Witnesses. Di ba? Bakit pumupunta sa inyo yung Iglesia ni Cristo? Ano ang kanilang balagin? To persuade you. Ganun din ako. Ano hindi naman paloko? Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, so I'm done, ha? I'm done. Malibasa ko konti lang kayo, kaya ginawa natin. So next week, marami kayo, di ba? But next week, iba magtuturo sa inyo because wala ako next week. Okay, wala ako next week. Meron! Wala man daw. Ha? Di ba turo? Hindi may magtuturo sa inyo next week. Kayo rin, pero hindi ako. Kasi Wala na nangyari sa inyo, learning. meron may magtuturo sa inyo. Basta the same pa rin, ha? Kasi naman, kaya lang ganito tayo, dahil nagturo ako to, pero pag katulad ng dati, di ba, grupo tayo, di ba? Kayo rin yung Ako na kayo sa next week. Wala ako next week. Sa kapunta. Maghanap ng pera. Maghanap ng pera. Baka sakali magkakapera tayo. O kaya doon ako. Duterte! Duterte! Edsa ba? Pinagaling ng Edsa? Hindi niya malaki. I'll be farm. I'll be farm work. I'll be farm work. Malayo. Wow. Malayo. Ikon nyo lang yung safety namin. Kasi yung aming place doon, pupunta, especially ako, may iwan ako doon. It's very, Hindi kasama si ate. hindi pwede. Saka na, pag later on na. Kayo lang po ang... Pakilala dito sino-share, wala lang kayo kasi pinag-check. Hindi wala rin si nasa next Hindi dito, sino nagpa-check up lang ng tenga kasi si Hindi po, sa next Sunday. Parang may... Madagas daw po. Hindi, sino kayo nandito? Si Ashara lang naman wala. Kasi si Kwanyo, si Tantanay, nagpapay tayo sa mas may tatay tenga, kaya maaaring si Tanay pa-check up. Kasi linggo, wala masyadong doktor. So, hindi sumasakit, so they have to go. Anyway, the same pa rin, gusto mo ikaw magturo sa linggo? Hindi, bali yung kasi sa linggo, parang Tuturo na ni ate Rosy. Hindi ko matapos. Nakalagay sa libro. Kaya nalang maganda yun. Kasi parang moderator lang. Kailangan lang naman moderator. Kaya lang ako nagturo ngayon kasi kukunti kayo. But pagdating sa Sunday, the same pa rin. Ito pa rin, may propitiation pa rin pagkaralan ninyo kasi hindi nyo natapos. Okay, to end up, pwede na mag-pray ang isa sa atin.